Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Papa mo'y papa ko rin. Na ang ibig sabihin, anak ako ng isang maruming ama! Kapal na mukha mo! Sama ng ugali mo! Dahil dyan, lalo lang lumala ang lahat para sa akin at sa'yo. Wag, Alex! Wag! Wag! Alex! Sinabi mo na ba? Dahil sa alam na rin naman ni Alex nang sandaling yun, kaya akala ko, dapat na rin malaman ni Bruno ang tungkol dito. Pero si Alex ay hindi katulad ni Bruno. Tama lang ang ginawa mo. At alam mo ba, magaan ang pakiramdam ko. Kung sa ngayon ay nasasaktan ka, mamaya lang luluwag na ang iyong kalooban. Isa pa, kung yan ang desisyon mo, irerespeto namin. Ngayon, kapag may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tumawag sa akin. Salamat, Hernan. Okay. Alis na ako para makapagpahinga ka na. Kailangan mo yan. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Heto, inumin mo ng iyong gamot at matulog ka na. Sabi ng doktor, kailangan mo raw magpahinga. Ang tingin ni Bruno sa akin ay kasuklam-suklam. Huwag mo nang isipin yon. Ipagpabukas mo na lang yan. Sa ngayon, isipin mo na lang na walang nangyari. O siya, sige, huwag ka nang umiyak. Inumin mo na yung gamot. Hayan. Alam nyo na ang tungkol doon, di ba? At siyempre noon pa! Buong buhay mo, kaibigan na ako ng iyong papa. Huwag mong sasabihin na maruming tao yun ay aking ama! Magpakita ka naman ng pagmamalasakit dahil si Antonio ay tapat at disenteng tao. Isang taong walang katulad. Oo, nanangagaw ng asawa ng iba kaya ang dapat itawag sa babae yun ay kalat ka rin! Mag-ingat ka sa iyong mga salita dahil sa iyong ina! Bakit ko siya re-respetuhin kung hindi naman siya karapat-dapat para irespeto? Dahil wala kang karapatang husgahan siya! Huwag mo sabihin sa akin yan, Hernan! Para siyang isang babae na bayaran! Pagkatapos ngayon, inaasahan mong ipagmalaki ko siya! Nakipagtalik siya sa asawa ng iba. At alam mo bang niloko niya ang aking ama? Ang taong tumayong ama para sa akin! Itinatakwil ko na yung isa dahil namumuhi ako! Isinusumpa ko noong kami ay kanyang binuo! Isinusumpa ko ang aking ina sa ginawa niyang pakikipagtalik sa iba! Ikaw, alam mo yun, hindi ba? Kahit nakasambahay ka lang, alam mo ang lahat! Mawalang galang na! Hindi mo alam ang Huwag sinasabi kang mo! magsinungaling! Alam mo yun! Dahil ikaw ang kanyang kasabuhat! Kasamang taong to, pareho kayong basura. Anong nangyayari sa batang yon? Meron siyang personal na problema at lahat sinisisi niya. Pero para sa sinasapian ng demonyo. Talagang isa siyang demonyo. Ezekiel, pag may kailangan si Victoria, tawagan mo ako. Oo, doktor. Magandang gabi. Magandang gabi. Bakit sinabi ng mama mo kay Bruno ang tungkol doon? Siguro naisip niyang panahon na rin na sabihin sa kanya tulad na nangyari sa akin. Puno ng puot ang mga tingin sa kanya ni Bruno. Masamang balita yun, dapat niyang tanggapin. Palagay mo ba sasabihin niya ito kay Raquel? Siyempre. Ay, Diyos ko po. Nakita mo na? Iisa dugo namin pero wala akong pagkakatulad sa kanilang dalawa. Mabuti na lang.
Ay, Diyos ko po. Tingnan natin bukas kung kamusta na ang mama. Pero dapat tayo maging malapit sa kanya. Ipakita natin sa kanya ang ating pagmamahal, ang ating pag-uunawa. Dapat lang. Kawawa naman siya. Siguradong napakahirap para sa kanyang magsabi ng isang sikreto na itinago niya ng napakaraming taon. Wala kang ganang kumain? Wala. Kahit na ikaw ganun din. Oo nga. Ilabas na lang natin to. Sige, Siguradong galit na galit si Bruno. walang duda. Kailanman hindi niya minahal ang aking papa at ngayong nalaman niyang siya'y anak nito, parang suntok to sa kanya. Sa palagi mo ba ang lahat ng ito ay dahil sa akin? Siguro pinag-uusapan nila ako. Hindi, mahal ko. Siyempre hindi. Wala kang kinalaman dito at tigilan mo ang kasisisi sa sarili mo ng lahat ng mga nangyayari dito sa bahay. Magmula kasi nang dumating ako dito, lagi nang may Ay, problema. hindi, mahal ko. Ang problema ng pamilyang to ay noon pa nagsimula bago ka pa dumating. Pwede Ay, ba? mahal. Mag-relax ka lang. Huminahon ka. Talagang nagpaganda ng gusto si Raquel, hindi ba? Madalas naman siyang mukhang elegante. Gusto mo siya, ha? Aba, dapat pilisin mo na. Sabi niya, ang gwapo mo. At hinihiling pa niya sa akin na mag-set ako ng date para sa inyo. Totoo? Totoo. Magiging maluwag ka. Maraming pera si Raquel, hindi ka magkakaproblema dito. Mabubuhay ka ng sagana. Nakatulog na rin siya. Pero ano ba talaga ang nangyari? Gaya ng dati, away na naman. Naku, sigurado ako na ang Bruno na naman yun ang dahilan. Sina Senyorito Alejandro at Senyorita Maria Jose ay nasa kwarto nila. Ganun nga. Eh tungkol saan ang away? Ay, nako, wag mo na akong tanungin. Hindi ako chismosa. Mangyari, nakita ko ang Bruno na yun at saka si Doktor na nagsisigawan at maraming sinasabi. Pati nga ako'y nasabihan din eh. Ang sabi sa akin ng Bruno na yon, may alam daw ako at sinabihan pa ako kasabwat. Wag mo na lang yung pansinin. Sinabi ko na sa'yo, hindi tayo dapat makinig at hindi dapat magsalita. Iinumin ko lang ang tsaang ito. Pagkatapos, sasamahan ko si Madam Victoria sa kwarto niya. Dahil pag nagising siya, baka meron siyang kailanganin. Sa totoo lang ay labis na rin ako nag-aalala. Dahil alam mo naman na ang nangyayari rito ay grabe na, Filipa. Dito tayo sa malayo. Mas masarap rito kaysa doon sa party. Paano kung hindi pumayag ang host na pumasok tayo sa mga kwarto nitong bahay? Sigurado ngayon ka palang naimbita rito, ano? Para sa ganito ang party na to. Totoo? Oo, pero wag. Huwag ka nang marami pang tanong, darling. Masyado kang maganda para sayangin ang oras sa pagsasalita mo. Ay, ikaw rin ang gwapo mo. Talaga? Well, I've been there. Samahan mo ako maglakad? Excuse me, ladies. Saan mo ba ako gustong dalhin? May bala ka bang landiin ako ngayong gabi? Bakit hindi? Napakaganda mo at ang lahat ay pinagnanasaan ka. Ganon? Sa totoo lang, palagay ko, ikaw din ay isang lalaking dapat ding pagnasaan. Alam kong hindi palalampasin ni Ulysses ang pagkakataong makuha si Raquel. Sayang. Pero bakit ako pinalampas niya na lang ng ganon-ganon na lang? Ano ka ba, Lizette? Pwede ba huwag kang baliw? Si Ulysses ay isang parasite. So what? Kaya ko rin naman siya suportahan ah. Sa tingin ko, pareho tayong may pagnanasa sa isa't isa. Nagbibiro ka ba, Ulysses? Anong gagawin ko para ipakita nga ako'y seryoso? Ewan. Sorpresahin mo ko. Isa itong sorpresa. Ang sarap mo palang humalik. Ano bang kailangan mo? Isang makakasama para masiyahan ka ngayong gabi? Hindi ko ito naramdaman ngayong gabi lang. Mula nang bumalik ako, wala na akong inisip kundi ito.
Noon pa man gusto na kita. Akala ko dati ang gusto mo kahit sino lang. Hindi ka basta sino lang, Raquel. Espesyal ka sa akin. Maraming bagay sa'yo na hindi ko makikita kahit nasa sino mang babae. Wala. Ulysses, huwag mong isipin ako eh. Wala akong ibang relasyon maliban sa asawa ko. Okay, sige. Ayaw mong maniwala? Pero lagi kang nasa mga party, sa mga disco. Madalas mong hindi kasama si Roberto. Tama ka. Pero hindi ko to ginawa. Ibig sabihin, mas magiging masaya ako bilang unang gagawa nito. Pagbigyan mo ang iyong sarili. Ngayon lumalabas na ang tao nagpalaki sa akin na inakala kong aking ama ng maraming tao na hindi pala. Kundi isang taong kinaliwa ng aking mama at ng aking ama-amahan. Ang traidor na yon na siya ko palang tunay na ama. Grabe, pero parang hindi ako makapaniwala. Ang lalo kong ikinagagalit ay ang malaman ko na iisang dugon na nanalaitay sa amin dalawa ni Alejandro! Naiintindihan ko yan, sir. Lalo na pag inisip natin na ikaw bilang unang anak, dapat ikaw mas maraming karapatan kaysa sa kanya. Tama yon. Kaya lang lahat sa kanya iniwan. Pero siguro meron pa namang magagawang paraan. Oo, patayin na walang yang yun. Hindi, sinubukan nyo na yun. Pero nabigo kayo. Pues dapat natin subukan hanggang tuluyan na siyang naninigas na bangkay. Hindi. Ang masasabi ko, mas mabuti kung maging mahinahon muna kayo. Para makapag-isip tayo ng paraan kung paano siya mawala nang hindi na magkaroon ng suspecha. Kaya lang palipasin mo muna ang konting panahon, sir. Hindi pwede! Punong-puno na ako ng galit! Hindi mo ba nakikita? Maghapon na naman ba ako may iwan mag-isa? Mahal ko, pasensya na pero marami pa akong asikasuhin sa opisina eh. Dadaanan ko muna si Mama, titignan ko kung kamusta na siya. Alex, kailangan may gawin ako. Para akong inutil. Isa pa sa niya ako magtrabaho. Mahal ko, mamaya na natin pag-usapan yan. Pwede ba? Sa ngayon, maging malapit ka muna sa aking mama. Samahan mo siya, iparamdam mo sa kanya na mahal natin siya at hindi natin siya inuusgan sa nangyari. Okay, sige. Okay? I love you. Mahal din kita. Good morning, Mama. Kamusta ka na? Mabuti, iho, mabuti. Maupo ka nga rito sandali. Sige. Kagabi, may nangyari. Mabuti nang malaman mo ito. Hindi. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Alam ko nang gagawin ni Bruno yon. Galit na galit siya, hindi ba? Ay, may intindihan din niya. Ewan ko. Ngayon, ang dapat na isipin mo ay ang sarili mong kalusugan. Yan din ang sasabihin ko, lalo na ngayong nagkakasakit na siya. Anak ko ang pinag-uusapan dito. Di ba anak mo ko? Napaka-espesyal mo. Ay, bukod sa pagiging ina, babae ka rin. Ba't di mo muna kalimutan yung mga pasanin na yan? Libangin mo ang sarili mo, Mama. Magsulat ka ulit, bumiyahe ka. Nga pala, Mama, ang isa sa mga lupain nating binili ay naging isa ng archaeological site. Hindi ko alam. Oo. At gusto kong imbitahin ni Fernando na makita ito. Gusto mo ba? Oo. Ang ganda ng ideya ni Fernando tungkol doon. Mabuti pa, patawagan kita sa kanya para siya mag-explain sa'yo ng gusto. Mabuti pa nga. Sige, Mama. So, alis na muna ako. Mamaya na lang ulit. Ingat ka. Sige, Felipa. Bakit si Bruno hindi kagaya niya? Ay, kasi talagang laging may black sheep sa pamilya. Magandang umaga, Sir Alejandro. Magandang umaga. Alis ka na ba, senyorito? Oh, Ezekiel. Si Bruno nandito ba? Oo, senyorito. Madaling araw na siya umuwi at pakiwari ko siya ay lasing.
May tatanong nga pala ako sa inyo, senyorito. Paano gagawin natin kay Eric? Madalas pinagmamaneho niya si Miss Paula sa pagpasok. Tapos si senyorita Raquel naman lagi nagre-reklamo dahil sabi niya kailangan daw niya si Eric. Problema pa rin. Maghanap ng ibang driver para kay Raquel. Kung papayag kayo, meron akong pinsan na tsuper. Seryoso at napakasipag. Sige, tawagan mo siya agad. Isa pa nga pala, si Mr. Samaniego ay unti-unti nang nakakalakad. At sa aking palagay, hindi na niya kakailanganin pa ang nurse. Tanungin mo muna siya, Ezekiel. Sige, senyorito. Tatanungin ko siya mamaya. Mag-iingat ka palagi, senyorito. Ikaw din, Ezekiel. Maraming salamat sa lahat. Tayo na, Augusto. Hello, darling. Anong nangyari sa inyo kagabi ni Raquel? Maganda. Siya ay isang babaeng napakapusok. Masasabi mong napabayaan siya ni Roberto ng matagal. Anong nangyari? May napagkasunduan ba kayo? Hindi ganun ka-importante. Ang sabihin mo, ayaw mo lang magkwento sa akin. Ang totoo niya, nag-uumpisa pa lang kaming painitin ang aming mga makina. Kailangan ng tiyempo. Ganun? Kumusta naman ang suite mo dyan sa hotel? Well, bandang huli ang pinili ko ay umupa ng apartment na kompleto na. Bakit naman? Sa hotel may kasama ng serbisyo ron. Pero babayaran mo pa rin ang mga serbisyo na yon kahit dagdag gastos pa. At sa pera na ibibigay mo sa akin, hindi yung kakasya. Pero pag sa katulong, may sapat akong pambayad. Tsaka isa pa, dito mas may privacy. Okay, kung yan ang gusto mo. San banda yung apartment? Sana disente ang paligid at ka-level natin. Siya nga pala, wag mo palang kalimutang tawagan ulit si Maria Jose. Oo, nasa isip ko na yun, huwag ka mag-alala. Sige, tawagan na lang. Bye. Ang masasabi ko lang, itinawagan agad nila ang doktor para matignan si Senyora Victoria. Siguro naman ngayon maayos na ang lagay niya. Ay, naku, sana nga, Chucho. Oo naman, siguro. Papalitan ko lang ng tubig itong panlinis ko, ha? Sige lang, Chucho. Sandali lang, senyorita. Sige, Mang Chucho. Magandang umaga po, Itay. Kumusta po ang tuhod niyo? Ako? Magaling na. Ang inaalala ko lamang ngayon ay si Madam Victoria. Ano na ang balita mo sa kanya? Bakit siya nagkasakit? Ang alam ko, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ni Bruno. Alam mo naman yun, kahit sino pwede niyang galitin. Siguro ginalit na ng husto yung kawawang matanda. Kaya yun, tumaas tuloy ang blood pressure. Ganun talaga nangyayari, Iha. Si Rosie? Tinawag siya ni Ezekiel. Nandito siya kanina at tinanong ako kung kailangan ko pa raw si Rosie. At sinabi kong hindi na. Tingnan mo. Naigagalaw ko na ang tuhod ko. Tingnan mo. Mas mabuti kaysa dati. Ang aga-aga pala sira ng araw ko. Bakit naman? Anong nangyari sa'yo? Pumunta ako sa eskwela pero wala na silang bakante sa pang-umaga. Kaya tuloy pang hapon ang klase ko. Hayaan mo na, Iha. Ang importante, patuloy mong mapalago ang iyong sarili at makapag-aral. Pero hindi yun eh. Ang gusto ko lang naman ay yung makapag-asawa ng katulad kay ate na merong maraming pera. Paula, ano ka ba? Mang Pedro? Mang Pedro? Nandito na ako. Pasensya na, Mang Pedro. Bumalik lang po ako para magpaalam sa inyo. Ano, aalis ka na? Opo, gumaganda na po ang lakad ninyo. Hindi nyo na ako kailangan. Ay, Rosie, pasensya na at mawawalan ka na ng trabaho. Patawarin mo ako kung naging mabilis ang aking paggaling. Ano ba kayo, Mang Pedro? May bago na akong trabaho, mag-aalaga po ako ng baby. Talaga? Pero itong sasabihin ko sa inyo, ikaw ang paborito kong pasyente. Lahat kayo napakabait sa akin. Nararapat lang yun sa'yo, Rosie. Dahil sa ginawa mo sa itay ko. Lahat kami nagpapasalamat sa'yo. Pero bakit niya naman sinabi yun kay Bruno? Hindi ko alam. Siguro dahil kailangan na. Kaya lang sasabihin ngayon ni Bruno na may mga karapatan din siya. At hindi lamang yun. Kilala mo naman yun eh. Kabumuhian niya siya. Titignan natin kung paano ito maaayos. Sa ngayon, kailangan niya lahat ng aming pag-unawa at pagmamahal. Kailangan libangin namin siya yung mababaling yung isip niya sa ibang bagay. Sinabi ko na nga sa kanya tungkol sa archaeological site. Tama, Alejandro. Maganda yung naisip mo. Alagaan mo na lang si Mama. Ano? Gusto mong alagaan ko si Victoria? Oo. Alejandro, alam mo naman ang nararamdaman ko. Yun nga ang dahilan, kaya ako nasabi yun sa'yo. Inilalagay mo ako sa napakahirap na sitwasyon. Ay, sa ngayon mahirap ang sitwasyon niya, Fernando. Puntahan mo siya, utang na loob. Okay, sige, pero tatapusin ko muna ginagawa. Si Vasquez na ang bahala ron. Sige na. Tiyak na matutuwa si Mama. Matutuwa ng gusto. Talaga? Nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo ba alam kung anong tingin ngayon sa kanya ni Bruno? Ang tawag ngayon ni Bruno sa kanya ay malanding babae. Diyos ko. Sa ngayon, wala pang alam si Raquel. Bigla ka na wala kagabi.
Nainip ako sa party kaya ako umalis. Mag-isa? Hindi. Hinatid ako ni Ulysses. Napakabait naman niya. Saan ka sinakay? Sa taxi? Meron siyang kotse. Kanino? Dahil alam ko hindi kanya yun. Well, siguro may nagpahiram sa kanya. Kinasusuklam ako mga taong yan. Kukumustahin ko sila. Wag, Roberto. Wag mong gagawin yan. Roberto talagang... Roberto! Magandang umaga. Magandang umaga. Ano, kamusta? Mabuti, salamat. Mabuti Opo naman. ka muna. Ang bayad niyo, salamat. Iinom po ba kayo? Gusto niyo ba ng beer? Sa bagay, marami kayo niyan. Pero, kung bibigyan niyo ba ako? Ikaw, kamusta? Mabuti naman, naka-enroll na ako sa computer school. Hindi na ako maiinip kasi malapit na mag-umpisa ang klase. Excuse me, pupunta ko lang si Madam Victoria. Ay, oo, Iha. Ikumusta mo rin ako sa kanya. Sabihin mong sana'y gumaling siya agad. Opo, Itay. Iwan ko po muna kayo. Kagabi yata mukhang meron na naman siyang nakagalit. Sinong nakagalit niya? Ang pagkakaalam ko si Senyorito Bruno. Utang na loob, Chuchu. Yan yung mga bagay na pampamilya. Ayos lang, bahagi rin ako ng pamilya. Isang bagay ng pamilya na hindi pinahalaan. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Manugang ka pa rin ni Madam Victoria. Pero walang boses sa kahit anuman. Hello? Pwede kay Mrs. Maria Jose. Teka, sino ito? Kaibigan niya. Pwede ko bang malaman ang iyong pangalan? Mario Aguirre. Mario Aguirre? Ay, teka, sandali lang po. Senyorita Maria Jose, si Mario Aguirre daw po gusto kayong makausap. Wala akong sino mang kilalang Mario Aguirre. Pasensya na, sir, pero hindi kayo kilala ni Senyorita Maria Jose. Sabihin mo sa kanyang huwag na siyang magkunwari. Ako'y taga-Saki. Kilala niyo raw po siya at siya'y taga-Saki. Sino ka? Anong kailangan mo? Ang makausap siya. Kung ano man yun, sabihin mo sa akin! Wala kang karapatan! Binaba. Sino si Mario Aguirre? Hindi ko alam. At kahit kilala ko, wala kang karapatan makialam sa akin, Bruno. Walang karapatan? At ikaw, huwag kang magkukwento kanino man, lalo na kay Alejandro. Dahil baka hindi mo alam, marami rin akong karapatan dito sa bahay kagaya niya. Dahil ang maruming matanda na yun na si Antonio Lombardo ay sumiping pa sa aking ina bago sila nagpakasal. Kaya ako'y anak din gaya ni Alejandro. Higit sa lahat, lalo na ang unang ipinanganak ay ako. Hangal. Bakit? May nangyari po ba? Bakit para kayong nagmamadali? Wala, Felipa. Gusto ko sanang itanong kung maaari ko na bang makita si Madam Victoria. Ay, maya-maya na lang dahil nandun pa ngayon si Mr. Fernando. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, wala ito. Sige, babalik na lang ako mamaya. Sige. Sige. Gano'n na nga. Kaya nung dumating ang mga archaeologist para suriin ang mga nahukay ng mga excavators, pinahinto ka agad nila ang construction. At meron ding ilang mga tambak na para bang pre-Hispanic constructions pa. Nung una, iniisip namin ang mangyayaring pagkalugi ng construction company. Na-imagine ko. Palagay ko ito isang napakalaking lupain base sa iyong sinabi. At dahil hindi tayo pwedeng magtayo roon, naisip ni Alejandro na ibigay ang lupa sa mga malapit na komunidad at doon magtayo ng parabang isang kooperatiba at i-exhibit yung Maya pieces sa museo na may kapahintulutan ng ahensyang INA. Palagay ko magandang ideya yan. Maganda ito. Kailangan namin ng tulong para ma-organize at ipaintindi sa kanila kung gaano ka-importante itong Maya pieces sa mundo. At iniisip naming ikaw ang mamahala doon. Ako? Bakit hindi? Ito ay isang trabaho na very interesting at pakikinabangan pa ng mga tao. Oo. Gusto kong gawin yan pero hindi ko pa alam. Bukas o sa susunod na araw, kahit kailan mo gusto, dadalhin kita ron para makita mo ang lugar at makausap mo ang mga tao. Ang mga taong yun ay matindi ang pangangailangan at malaking kabutihan ang magagawa mo sa kanila. Pag-iisipan ko muna ito. Ay, pero syempre kailangan ko rin ngayon na mapagkakaabalahan ng aking isip. Salamat, Fernando. Salamat sa iyo, Victoria. Ang problema, pag wala akong dito mapagsabihan, sasabog ako. Ano ba yon?
Totoo ba na ang Bruno yan ay anak din ni Senyorito Antonio? Eh saan mo ba nakuha ang balita na yan? Sa kanya mismo? Kay Sir Bruno? Oo! Pero bakit niya ginawa yon? May tumawag kay Senyorita Maria Jose na isang lalaki na ang pangalan daw niya ay... Mario Aguirre, taga Saki. Tapos sasabi niya hindi niya nakikilala ang taong yun. Tapos itong si Bruno biglang inagaw ang telepono sa akin pero ibinabana nung tumawag. Nagtalo sila ni Senyorita Maria Jose. At nung paalis na siya, binantaya ako na huwag ko raw sasabihin kay Senyorito Alejandro. At sabi pa niya may karapatan din daw siya gaya ni Senyorito Alejandro dahil siya'y anak sa labas ni Senyorito Antonio. Pero totoo ba yun o hindi? Siguradong alam mo yun eh. Wala akong nalalaman. Siguro isa na namang kalokohang ideya yan ng loko. Gumagawa siya ng mga kwento para makuha niyang atensyon ng lahat. At ikaw, manahimik ka na. Siya! Excuse me, sir. Kahit na busy si Attorney Archundia, haharapin pa rin kayo nandun siya sa meeting room. This mabuti. way, sir. Nandito na po si Mr. Albanese. Pasok po kayo. Mr. Albanese, pleased to meet you. Felipe Arcundia, at your service. Salamat. Kahit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala kayo, marami na akong narinig tungkol sa inyong pamilya. Maupo muna kayo. Maraming salamat. Anong may paglilingkod ko sa'yo? May nakapagsabi sa akin na dalubhasa kayo sa mga testamento at gusto kong malaman. Kung sa lumipas na 10 taon, maaari pa bang ilaban ng isang testamento? Well, depende yun sa mga partikular na kondisyon ng bawat kaso. Akala ko nandun ka kay Mrs. Victoria dahil sabi mo titignan mo kung okay siya. Busy pa siya. Sandali, Paula. May kilala ka ba na ang pangalan ay Mario Aguirre? Mario ano? Aguirre. Wala, hindi ko siya kilala. Taga Saki. Wala nga, bakit ba? Tumawag siya rito at gusto raw ako makausap. Iniwan ba niya yung number niya? Hindi, kasi nandun si Bruno at biglang inagaw yung telepono kay Ezekiel. Ba't niya ginawa yun? Ay naku, malay ko ba? Pero, ba't masyado kang nag-aalala? Baka isa lang siya sa mga nakilala mo sa tindahan ni Mrs. Berenice noon. Tapos ibinigay kong number dito sa bahay ni kahit nga ikaw o ako hindi alam. Baka isa yun sa mga nakaugnayan ni tatay. Pwedeng isa sa mga tao na kaibigan ng kanyang malapit na kaibigan. Ay naku, Diyos ko, wag naman sana. Dapat sabihin natin kay Alex. Hindi. Ewan. Oo, nakatawag na ulit ako. Anong nangyari? Gaya ng alam mo na, laging kasambahay ang sumasagot ng telepono ron. Ganun pa rin ang sabi ko. Ako si Mario Aguirre at gusto ko makausap si Maria Jose. Pinakausap ba sa'yo? Hindi, pero nandun si Bruno at mukhang inagaw sa kanyang telepono para ako ikausapin. Anong sinabi sa'yo? Wala, binaba ko na. Maganda na rin yun. Eh di, bibigyan mo ulit ako ng pera. Binigyan na kita ng pera para sa 2 tawag na yun, hindi ba? Dahil mapagkakatiwalaan mo ako, huwag mong kalimutan. Ba't ka nandito? Dinalaw ko ang iyong ina. Bakit? Dahil kaibigan ko siya at mahal ko siya. Nakakaduda ng iyong pagmamahal at pakikipagkaibigan sa kanya. Sumagot ka! Sinabi ko na sa'yo. Dahil ang balak mo ay makuha ang pag-ibig ng isang matandang babae na Dapat mayaman. mong maintindihan. Ang ina mo ay hindi pa matanda. At hindi pera niya pinahahalagahan ko. Kung ganun, bakit lagi mo siyang pinupuntahan dito? Ayoko makipagtalo sa'yo. Mula sa oras na to, pinagbabawalan kita umapak pa sa bahay na to! Narinig mo? Ba't ka nandito? Pumunta ka sa kusina, doon ka nararapat. Hiningi ng iyong ina ang mga bulaklak na ito kaya dadalhin ko ito sa kanya. Dahil siya ang namamahala dito. Ay, Walang modo. Arugante. sabihin mo sa lahat na meron kaming dinner na magkakasama ngayong gabi dahil may importante akong sasabihin. Sa lahat? Si sino? Ang buong pamilya, walang isip! Pero hindi kasama yung lasinggero at estupidang si Paula. Ngayon lamang siya nakipag-usap sa akin ng ganoon. Ang pangalan daw ng tumawag ay Santiago. Hindi. Santiago? Eduardo? Hindi. Daniel. Pablo. Pedro. Mario Aguirre. Siya yung tumawag kay Ma'am Maria Jose.
Pero ang sabi niya, hindi niya yung kilala tapos biglang inagaw ni Sir Bruno ang telepono at ibinaba na nung lalaki. Sino nga kaya ang lalaking yon? Parang ang sabi niya atay tagasaki. Tapos yun na yung sinabi na niyang lahat kay Ezekiel. May karapatan daw siya kagaya din ng kay Sir Alex. Dahil anak din siya ni Sir Antonio. Ay, mahal na Birhen. Ay, pagkatapos ngayon lang... Tama na! Bakit? Meron pa ba? Wala na. Si Mama Maria Jose lang gusto ko sana niyang makita. Kasi... kung gusto mo, sasabihin ko na dahil sa pagbisita ni Mr. Fernando, masyado ka nang napagod. Ay, oo. Salamat, Felipa. Ang sarap-sarap Magandang ng hapon. pagkain. Sana hindi ako nakaistorbo sa inyong pag-uusap. Hindi. Nagkukwentuhan lang kami tungkol sa pinanggalingang lugar ni Mang Pedro. Siya ang biyanan ni Alex. Si Ulysses, dati ng kaibigan. Kumusta? Pero maaari po ba maupo muna kayo rito? Salamat, wag na kayo mag-abala. Nakilala ko nung nakaraang araw ang anak niyong si Maria Jose. Napakaganda niya. Oo, binigyan ako ng Diyos ng 2 mabubuting anak. Dahil may isa pa akong dalagang ang pangalan ni Paula. Si Maria Jose ang panganay sa 2. 2 lang palang anak niyo? Oo, 2 napakahalaga sa akin. Sa tingin ko nga. Kung ganun, binabati ko kayo para sa 2 niyong anak. Si Raquel, Nasa loob yata. pwede ko ba siyang kumustahin? Ikaw, Salamat. Magandang araw sa inyo. ganun din sa'yo. Simpatiko ang kaibigan. Alam mo, natutuwa talaga ako sa lahat ng pumupuri sa aking mga anak. Magandang lalaki rin siya, di ba? Tao po. Tuloy! Oh, ikaw pala. Isa itong sorpresa. Wag, bitiwan mo ako. Naluloko ka na ba? Nasa kabilang cottage ni si Roberto. Pwede ba relax ka lang? Nagpaalam ako sa kanya. Nagpaalam na ano? Na ikaw ay kumustahin. Ulysses, Ano kaya? wag, ano ba? Ano kaya? Pumunta ka sa apartment ko mamayang hapon. Hindi pwede. May lesson ako sa yoga. Eh, di cancel mo. Hindi ko pwede i-cancel. Bitiwan mo ako. Wag. Magugustuhan mo. Ang inihanda ko para sa'yo. Wag. Ano ba? Anong ginagawa mo? Sige na, pumayag ka na. Okay, sige. Bitiwan mo na ako doon na tama dito, ha? Okay? Pangako yan. Pangako pero umalis ka na. Sige na, bye. Go, go, Pangako go. yan, ha? Go. Sige na. Magandang umaga, ma'am. Eto. Sige po. Thank you. Isa para sa asawa ko at isa para sa kanyang kapatid. Yes, sir. Paki-activate agad, please. Okay po, sir. Salamat. Hello, yes? Gusto raw makausap ni Miss Mara si Mr. Lombardo. Papasukin mo. Excuse me, sir. Tuloy ka. Salamat. Ano ginagawa mo rito? Maura. Sinabihan na kita noon. Alam ko. Pero wala naman dito ang asawa mo. Pwedeng samahan mo akong kumain? Maura, salamat. Pero marami pa akong trabaho. Pero kahit papano, kailangan may kainin ka, hindi ba? Oo, magpapadeliver na lang ako dito. Hindi ako papayag. May maliit na restaurant na malapit dito, hindi tayo magtatagal. At isa pa, may importante akong sasabihin na magiging interesado ka. Ano yun? Okay? Alam mo naman lagi kami nag-uusap ni Raquel, ni Bruno at lagi kaming nagbabalitaan. Oo. Tungkol kanino kay Maria Jose? Oo. Maura ko na parito ka para siraan siya. Hindi. Pero may mga sitwasyon din na dapat talagang alam mo. Maura, binabalaan kita. Alex, utang na loob. Magkakilala tayo ng husto. Alam kong matalino ka. Kapag nag-imbento ako at nagsinungaling, alam kong mapapansin mo yun agad. Gusto kong padalan mo ako agad ng taxi dito. Oo, alam kong libre si Eric at Augusto pero wala akong pakialam. Itawag mo ako ng taxi. Narinig mo? Stupido! Kainis.
Sabik na ako sa'yo. Gusto mo na mainom? Gagawin kita ng napakasarap na cocktail drink. Nagtrabaho rin ako sa Europa bilang bar sa casino. Ah, talaga? Ang dami palang nilalaman. Alam mo, hindi ako mayaman kaya kailangan ko magtrabaho para mabuhay. Mas lalo ka pang gumanda. Ako ay nagpunta dito para tayo ay mag-usap. Kung ganon, mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin, ano bang problema mo kay Roberto? Maniniwala ka ba pag sinabi ko sa yung maraming taon na kaming walang sex? Yan ay sinabi mo na sa akin. Pero bakit? Sabi niya, isa raw akong babaeng nakakasuklam. At nakakasuka. Ay, mahal ko. Paano mo yung mapapaniwalaan? Napakaganda mo. Malambing. Kaakit-akit. Kahit sino pag nanasahan ka. Sandali. Nagkasundo tayo, mag-uusap lang tayo, diba? Honey? Sana maintindihan mong maraming kakaibang nangyayari. Nung makaligtas ka sa aksidente, wala kang alam na ikaw pala'y may asawa na. Una, sinabi mong wala kang asawa. Pagkatapos, akala mo si Bruno ang may kagagawan. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Dahil maraming nagsasalita, nagbubulong-bulungan, at nakikinig. Pinagsususpetsahan mo si Bruno. Pero ngayon, merong taong taga-Zaki na nagpupumilit na makausap si Mariose. Totoo yan, may taong tumawag sa bahay. So ano ngayon? Alam mo ba kung anong pangalan niya? Hindi ko alam. Mario Aguirre. Sino siya? Kaibigan ng iyong asawa na malinaw na may hindi natapos na transaksyon sa iyong asawa. Anong transaksyon? Hindi ko alam. Sino nagsabi sa'yo? Mangako kang hindi mo sasabihin. Oo, pangako. Sino nagsabi? Si Bruno. Wala akong anumang paniniwalaan sa kanya. May mga testigo. Mismong si Maria Jose at si Ezekiel. Pinagbawalan siguro ni Bruno si Ezekiel na huwag magsumbong sa'yo, pero kapag pinilit mo, sasabihin niya lahat. Ewan ko lang si Maria Jose. Ba't sinasabi mo sa akin to? Dahil mahal kita. Ayoko makita ang sino man na niloloko ka. Ayaw niya ako makita. Baka naman pagod lang siya masyado. Siguro nasaktan ko siya dahil sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Bruno. Pwede bang pumasok? Opo. Ipaalam ko lang po sa inyo na ngayong gabi ay magsasama-sama kayo para sa family dinner. Amo, ayos yan! May kainan na naman! Matagal na rin naman natin silang hindi nakakasama eh. Ikinalulungkot ko pero ang sabi ikaw lang daw, Senyorita Maria Jose. Maiwan ko na kayo. Salamat po. Napakasama talaga ng mga ugali ng mga yun. Bakit? Bakit binabaliwala nila ako at si tatay? Alam mo ate, sumusobra na talagang mga yun. Para lang daw sa pamilya. Bakit ano ba kami sa'yo ate? Ako ang hipag at siya naman ang biyenan. Ay, tama na, Iha, pwede ba? Siguro mag-uusap sila ng mga bagay na personal tungkol sa kanilang negosyo. Kaya tama lang na hindi tayo kasali doon. At bukod doon, kahit pa dito tayo nakatira sa bahay na to, puno ng karangyaan at meron pang tsuper, wala pa rin mababago sa kung ano tayo. Tama ka, Iha. Tama ka. Family dinner? Yun ang sinabi sa akin ni Ezekiel. Sino nagpatawag ng family dinner? Si Sir Bruno. Si Bruno. Para saan? Ang alam ko para sa isang bagay na seryoso. Dahil sinabi niya sa akin na sabihan daw ang buong pamilya. Pati na rin si Mama Maria Jose dahil bahagi na siya ng pamilya Lombardo. Ibig sabihin, ang mga Samaniego hindi kasama. Hindi. Ay, para yatang hindi ko ito gusto, Filipa. Iba ang aking nararamdaman. Aba, mahilig ako sa mga surprise. Para labis-labis kang masiyahan. Ang sarap. Oh, hindi ang cellphone ko. Kailangan ko yung sagutin. Okay, nabigay mo sa akin. Ang sandaling ito ay para sa atin. Yes!
Maria Jose? Maria Jose! Anong ginagawa mo rito? Hinahanap kita sa kwarto natin. Wala lang. Pasensya na, mas komportable kasi ako dito. Oh. Isa pa, lahat ng mga damit ko nandito at sabi ni Bruno may family dinner daw kaya ako nagbihis. Sinabi nga sa akin ni Ezekiel ang tungkol sa dinner. May alam ka ba kung tungkol saan to? Wala. May nangyari ba rito? May kailangan ka bang sabihin sa akin? Wala. Okay, sige. Sandali lang ako. Magsha-shower lang ako at magbibihis. Bakit ganun? Walang halik. Kahit nangiti man lang. Wala. Sa wakas. Nakauwi ka na rin. Pwede bang malaman kung nasaan ka maghapon? Eh di sa yoga class ko, saan pa ba? Okay. Magpalit ka na at meron tayong family dinner. Nag-iwan ako ng voicemail sa iyong cellphone. Oo nga, narinig ko. Sige, magbibihis na ako. Ang sabi ko para lang sa pamilya. Felipa, umalis ka. Si Felipa ay kabilang sa pamilya. Para sa akin, hindi. Para sa akin, oo. Okay, kung yan ang gusto mo. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na ilalabang ko ang testamento ng aking ama. Nang iyong ama? Kulang po kayo ng 100 pesos para sa isang boteng alak, sir. Hindi problema ang pera. Papayaran agad kita. Naku, Chucho. Naku po, naloko na. Siguro nga, nagkakamali. Sir, ano masasabi nyo? Ang biyanan nyo raw ay Sorry. Excuse us. Makikiran. Makiusap. Totoo bang lasinggero at pasugalero yung biyanan? Totoo po bang balita? Makiusap lang. Please. Sandali lang, sir. Huwag niyo kaming harasin, Pwede please. bang makuha niyo?